So alam ko, itong video na to, kapag napanood na naman ng mga Tulfo fanatics, katakot-takot na pangbabash na naman ang marireceive ko sa social media, dito sa comment section sa ating YouTube. Kagaya ng mga ginagawa natin dati na mga reaction video kapag ang topic natin ay itong si Senador Raffy Tulfo. Na-miss natin, no? Na-miss natin na gawa ng topic to si Senador Raffy Tulfo. Pero para sa akin, issue-based lang ang aking paggawa ng content at hindi ko tinitira yung personalidad ni Senador Raffy Tulfo. Kaya sana kayong mga Tulfo fanatics, lawakan nyo yung mga paunawa nyo. Gawa natin ng part 2 itong tungkol kay Senador Raffy Tulfo at saka dito kay Attorney Libayan, yung issue na kung saan nga nung isang araw ay na talakay natin yung sinasabi na death wish or parang pagbabanta. Hindi natin alam kung pabiro or seryoso itong si Senador Raffy Tulfo. At ito nga ay ginawan o binigyan ng reaction din ni Attorney Libayan. So syempre, si Attorney Libayan bilang abogado, mabilis niya na pick up kung ano yung gustong iparating base doon sa salita na binitawan ni Senador Raffy Tulfo. Kahit na ito ay pabiro mga buddy, di ba? So ngayon, balikan natin, panoodin uli natin itong part dito sa Wanted sa radyo at tingnan ninyo mabuti yung reaction at yung sinabi ni Attorney Villamor nung nabanggit ni Senador Raffy Tulfo yung taob na word. Okay, so ito mga buddy, panoodin natin para mas malinaw ang lahat at ating himayin to. Dinidebunk niya yung kasinungalingan in favor of katotohanan. So dito ang tinutukoy ni Senador Raffy Tulfo ay itong si Melo Yap. So ito ay isang pro Raffy Tulfo vlogger. Right? Yes, Sen. At saka siya, kung titignan mo, well-researched siya pagka gumawa. Nung hindi ko pa kakilala yan, akala ko abogado. Nung nakita ko siya sa page, magaling siya mag-argue, laging may basis yung mga arguments niya. Hindi kung saan-saan lang kinukuha yung mga argumento niya. Magaling siya, very analytic siya mag-isip. Research. Parang abogado. So doon sa sinabi ni Attorney Villamor na parang abogado, walang iba kundi si si Attorney Libayan yung tinutukoy niya dito. Pinupuring nga niya to si Melo Yap na magaling mag-research do sa mga content. So parang talo pa raw niya yung isang abogado. Yon. Ayun. Mas magaling pa siya doon sa isang abogado. Oh, yun. Mas magaling pa siya doon sa isang abogado. So sinong abogado yon? Sino ba yung palaging nakakabangga or palaging nagki-criticize kay Senador Raffy Tulfo? Diba? Si Attorney Libayan. And of course, Attorney Villamor and EJ, Fiscal EJ. Fiscal. Yung pong mga nag-aaral ng law, mga law students, puntahan nyo yung page niya, mga audiobook style, ang ganda. Yan ang kunyari, meron kong kasong falsification, kukunin ko yung kanyang audiobook niya doon, pinakikinggan ko. So ito namang binabanggit ni Attorney Villamor, si Fiscal EJ, balita ko nagkaroon ata ng debate, no, itong si Attorney Libayan saka ito si Fiscal EJ. So may pinopromote si Attorney Villamor na audiobook, yung YouTube channel mismo ni Fiscal EJ. At ito na yung sumunod na nabanggit ni Senador Raffy Tulfo. Fiscal EJ. Fiscal EJ sa YouTube. Mga audiobook, Sen, parang libro pero nagsasalita lang siya kaya madaling ma-absorb. May iyak na naman dito ulit. Ha? May iyak na naman dito ulit. iyak na naman nakikita ko. Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. So tingnan niyo mabuti yung reaction ni ni Attorney Villamor na siyempre curious siya sino. Pero alam niya na sa sarili niya kung sino yung tinutukoy ni Senador Raffy Tulfo dito. So nakangiti pa dito si Attorney Villamor. Yeah, muna Sen. Hindi, mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na So tama ba yan? Yung ganyan mga actuation ng isang senador ng Pilipinas na yung kanyang isang constituent na yung isang kanyang kritiko ay ginaganyan niya? Totoo yun. Mas maganda nga, tuntua ko habang gigil. Ay, basta't may marami ka na makakampi. Baka balang isang araw. Tingnan nyo ha. Pakinggan ninyo. Tumawag na lang.
Baka balang isang araw tumawag na lang. Anong sagot ni Attorney Villamor? Wag naman. Wag naman. Doon sa sinabi, sa binitawang salita ni Senador Raffy Tulfo, nakuha agad ni Attorney Villamor na mukhang parang below the belt na itong sinabing ito ni Senador. Kaya sinabi niya agad-agad, wag naman. Dahil sa sobrang sama ng loob. Biglang bumawi si Senador Raffy Tulfo. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kung minsan nakikita ko, wala akong paano dito. Doon pala. Ngayon, tingnan niyo yung reaksyon ni Attorney Villamor. Yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga, Sari, ba't tuwan-tuwa ka, Sari? ginawa na lang mission sa... Dinadivert niya. Para may sinabihan siya na bakit mong tuwa ka, parang ganon. Parang inaano niya na yung na-feel niya mga buddy na medyo hindi ata tama o wala na sa linya itong sinabing ito ni Senador Raffy Tulfo. Buhay yung magalit. Makikita mo yung gigil talaga. So darating yung time, Yung pag-ayos niya ng kanyang suot at medyo tumahimik si Attorney Villamor, naramdaman niya dito na hindi tama itong sinabing ito ni Senador Raffy Tulfo. Hindi niya mapuna si Senador Raffy Tulfo kasi naka-live ata sila dito. takihin. Ako naman handa magpadala ng bulaklak. Yung pa, isa pa rin yun sa foul na sinabi na gusto niyang makita itong si Attorney Libayan na mamatay at magpapadala siya ng bulaklak. Itong mga buddy ganito na lang. Halimbawa may kaibigan tayo, may nakaaway tayo. Ngayon sabihan mo, padadalan kita ng bulaklak. No? 'Di ba anong iisipin? O kung si Senador Raffy Tulfo kaya ang sabihan, Senador, padadalhan na lang kita ng bulaklak dyan. 'Di ba? Parang ang dating doon, padadalhan mo ng corona ng patay. Ibig sabihin noon, may pagbabanta, may hindi man direkta mo sinabi na gaganituhin kita. 'Di ba may pagbabanta? 'Di ba sa mga pelikula mga buddy o sa mga totoong buhay na minsan yung mga kilalang tao o yung may mga nasagasaan na mga malalaking tao o mga ma-impluwensyang tao, pinapadalhan ng bulaklak ng patay sa kanila, no? Binababa doon sa harap ng bahay. So ano ibig sabihin noon? Pag ganun, 'di ba? So dito sa sinabi ni Senador Raffy Tulfo na willing naman daw siya magpadala ng bulaklak. Ayan, hindi na makaimik, speechless na si Attorney Villamor, patawa-tawa na lang siya. Ayan, tumitingin pa dito sa kanan niya. Basta tayo lang tayo. Ito, tingnan niyo itong pakinggan niyo itong sinabi ni Attorney Villamor. We'll do things in accordance kung ano man yung we will defend our position in accordance with the law. Basta susuportahan natin lahat ng basis, lahat yung mga defense, mga argument natin. Iyak daw, sabi ni... Meron? Iyak ng iyak, sabi ni Christopher. Tingnan niyo yung reaction ni Attorney Villamor. Ulitin natin dito mga buddy, no? Ano naman ang tanawin na yan? Sariwang kita ko. Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya mo na sen. Hindi, mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na Totoo yun. Mas maganda nga, tuntua ko habang gigil. Ay, basta't may marami ka na makakampi. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Kita nyo? Na-pick up agad ni Attorney Villamor yung gustong iparating ni Senador Raffy Tulfo. Kaya sinabi niya, wag naman. Kasi abogado rin kapwa-abogado niya yung mga buddy, si Attorney Libayan. At syempre, ayaw din niya na mapapahamak o kahit pa magkakaiba sila ng paniniwala ng inyong sinusuportahan, no, magkakaiba sila ng mga prinsipyo, kapwa-tao niya yan Ayaw din niya na magkaroon ng hindi magandang mangyayari doon sa kanyang kapwa-abogado. Kaya sinabi niya, hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. Tapos binawi ni Senador Raffy Tulfo dito. Sa sobrang gigil. Hindi kasi kung minsan nakikita ko, wala akong paano dito. Wala akong dito So doon parang binawi niya na alam niya, ay parang yung nabitawan kong salita hindi ata dapat Kasi doon sa word na taob,
Alam naman natin, nabanggit na natin yan kapag sinabing patataubing kita or balang araw tataob na lang, parang ano yun, may something na hindi maganda mangyayari, na ang may kagagawan ay isang bayaran na iniutos na isang tao, di ba? Yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga, Sari, ba't tuwan-tuwa ka, Sari? ginawa na lang mission sa buhay yung magalit. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na. Doon sa baka sumabog na, kung i-interpretin ko to sa sarili ko, sa sobrang sama siguro ng loob ni Atty. Libayan, baka sumabog na yung actuation dito ni Senador Raffy Tulfo, yung dibdib, no? Yung dibdib. Pero doon sa taob, medyo hindi, no? Sa puso. Atakihin. Ako naman handa magpadala ng bulaklak. Yun pa, yung isang sinabi ni Senador Raffy Tulfo na medyo sumasalungat tayo doon. Kaya nga, bilang isang public servant, bilang isang senador ng Pilipinas mga buddy, hindi dapat siya ganito sa kanyang mga kritiko. Sinasabi natin, naririnig natin, ang mga politiko dapat hindi balat sibuyas. So tayong mga ordinaryong tao, may karapatan tayo na punahin yung mga ginagawa, yung mga sinasabi ng mga politikong ito. Pero itong mga politikong ito, pag ganyan yung actuation o yung attitude niya, na mas gusto niya or natutuwa siya na ganito yung mangyari sa kanyang isang kritiko, na gusto niyang makita na nakataob or sumabog at willing siya magpadala ng bulaklak, para namang hindi tama yon na manggagaling sa isang senador Raffy Tulfo. So alam ko, itong video na to, kapag napanood na naman ng mga Tulfonatics, katakot-takot na pangbabash na naman ang marireceive ko sa social media, dito sa comment section sa ating YouTube. Kagaya ng mga ginagawa natin dati ng mga reaction video kapag ang topic natin ay itong si Senador Raffy Tulfo. Na-miss natin na gawa ng topic to si Senador Raffy Tulfo. Pero para sa akin, issue-based lang ang aking paggawa ng content at hindi ko tinitira yung personalidad ni Senador Raffy Tulfo. Kaya sana kayong mga Tulfonatics, lawakan nyo yung mga paunawa nyo. Itong si Atty. Libayan ay nangangamba para sa kanyang kaligtasan, sa kaligtasan ng kanyang pamilya, dahil nga may mga pailan-ilan ng mga Tulfonatics ang nagbabanta sa kanya. At base dito sa mga comment section mga buddy, dito sa Wanted sa radyo, meron palang 131 comments. Ito, balita ko dinidelete yung ibang mga comments dito patungkol sa kay Atty. Libayan. Ito, magbasa tayo ng ilan mga buddy, pakita ko sa inyo kasi nabanggit din to ni Atty. Libayan, may mga yung live replay, yung live chat replay, parang wala na. Nandito na lang yung mga comment talaga. Ito nga, sabi dito ni Kenap, how can a senator, a public servant, wishes someone to die? Lumaban ka ng patas, senador. Sagutin mo mga kritisismo sa'yo. Hindi yung nag-death wish ka. Nakakuha nila na ang gusto ni Senador Raffy Tulfo ay mangyari dito kay Atty. Libayan. Imbis na sana paimbestigahan yung mga journalist na taob nakalipas na mga taon na mas gustuhin na may itaob pa. Abot langit ang saya habang sinasambit ang death wish. Kita ninyo? Mr. Senator, huwag ka magalit sa mga kritiko mo dahil government official ka. Ikaw nga ang galing-galing mong mag-criticize ng ibang tao. Ay, natumbok mo. Ronald Kawili, obvious naman kung sino ang tinutukoy mo. Ang sabi mo, ginagawa ng buhay ang Manggalaiti. Nakaharap ka po ba sa salamin nung sinasabi mo ito? So, yan po, yung mga ilang mga comment dito ng mga netizens na sana po ay ito ay ma-resolve at makita natin na humingi ng public apology itong si Senador Raffy Tulfo sa kanyang sinabi. Kasi dito naman tumagaling yung kapag dun sa programa niya nasa Raffy Tulfo in Action, 'di ba? Pag may mga
may mga complainant, papatawag yung mga nirereklamo, so kailangan ng ganyan-ganyan, di ba? So dapat nakikita niya rin yung kanyang pagkakamali bilang isang tao. Senador siya, dapat wag siyang balat sibuyas. So alam ko, itong video na to, kapag napanood na naman ng mga Tulfo fanatics, katakot-takot na pangbabash na naman ang marireceive ko sa social media, dito sa comment section sa ating YouTube. Kagaya ng mga ginagawa natin dati ng mga reaction video kapag ang topic natin ay itong si Senador Raffy Tulfo. Na-miss natin, no? Na-miss natin na gawa ng topic to, si Senador Raffy Tulfo. Pero para sa akin, issue-based lang ang aking paggawa ng content at hindi ko tinitira yung personalidad ni Senador Raffy Tulfo. Kaya sana, kayong mga Tulfo fanatics, lawakan nyo yung mga paunawa nyo.